At magandang pag-uugali ng isang bata ay nagmumula sa tahanan. Pagkatapos ay sa eskwela namang isusulong at pagyayamanin ang kanyang dunong at karakter. Pero maraming mag-aaral tulad ng mga bata sa Sitio Silangan ang pansamantala lang nakakapasok. Matapos ang ilang buwan, mistulan silang mga dahon na nalalagas mula sa puno at nawawala sa silid-aralan. Ganito ang eksena rito sa San Vicente Elementary School. Sa umpisa, maraming bata ang gustong matuto ng abakada, pero kalaunan, unti-unting naglalaho ang mga mag-aaral. Kung ano man ang kanilang dahilan, amin itong inalam. Sa paanan ng bundok ng Sierra Madre, natunto namin ang isa sa mga sitio ng San Vicente, Laur, Nueva Ecija, ang Sitio Silangan. Sa tatlong sitio ng San Vicente, sinasabing ang Sitio Silangan ang pinakamahirap na purok sa lugar. Tinatayang nasa 800 katao ang naninirahan dito. Malawak ang mga bukirin at tupain na pwedeng pakinabangan, pero 90% ng mga magsasaka ay nakikiupa lang. Ganito lang po. Merong yung mga walang puhunan na kagaya nito, nakikiupa lang sila. At yung may puhunan naman, sila mauupa sa kanila. Ang pamilya ni Nanay Ula ay kabilang sa mga residente ng sitio. Byuda na sa asawa at sa ngayon, pinipilit na itaguyod ang 6 na anak. Dala po ng kawalan sa paghahanap buhay. Nag-iisa lang po akong naghahanap buhay. Ako dito, ganyan lang, magtatanim ng sitaw, pechay, pagtagaraw, sibuyas. Gaya ng iba niyang kasityo, wala ring permanenteng trabaho si Nanay Ula. Kung walang lupang pwedeng upahan para sakahan, madalas sa kanilang kubo lang siya namamalagi. Kasi gusto ko rin naman makatapos yung mga anak ko ng pag-aaral kahit paano. Hindi kasi ako nakapag-aaral nung bata ko. Sa 6 na anak ni Nanay Ula, 3 anak ang ngayon pinagsisikapan niyang pag-aralin. Sina Ray, Christina at Junjun. Sa unang tingin, tila magkakaedad lang ang 3 magkakapatid. Pero si Junjun ay 12 anyos na, si Ray ay 9, at si Christina naman ay 7 taong gulang. Sa unang araw ng pasukan, sinamahan namin sa paaralan ang magkakapatid. At nagulat kami na magkakaklase pala ang 3 sa grade 1. Yung mga ng anak ko, mga papel, lahat ng gastos sa eskwelahan, may babayaran pa ako sa eskwelahan. Pagka kailangan din naman nilang huminto dahil talagang walang-wala. Karaniwan na raw ito sa San Vicente Elementary School na hindi akma ang edad ng bata sa kanyang baitang. Dahil ngayong mga tatanda na ngang hindi nag-grade 1, ngayon nagpasukan, kaya marami kami ngayon. Kapag ganong nasa edad ng ganon, may eskwela nga ako ngayon 11 yata o 12 na yung isa. Nakakatulong na kasi sila. Kakambal na raw ng mga taga rito ang kahirapan. Pero kahit salat sa buhay, batid ng mga bata ang importansya ng pag-aaral. Kaya kahit kulang o karamihan sa kanila walang gamit pang eskwela, pinipilit nilang makapasok. Mistulang kayamanan na nga kung ituring ng mga bata ang gamit nila sa eskwelahan. Kaya kahit isang lapis ang mawala sa kanilang paningin, kapalit na ng kanilang pagtangis. Sino yung lapis mo? Bakit ilan lang yung lapis mo? Sino nagbigay nun sa'yo? Si tatay po. Tatay mo? Hindi ka naman kakapagpabili kay tatay? Pera. Ang Outreach Philippines ay isang non-government organization na saksi sa kondisyon sa Sitio Silangan. Batid ng grupo ang hilaing ng bawat residente, kaya naman naging layunin ng naturang NGO na tulungan sila. Yung iba talaga ay hindi pa nakakapag-enroll dahil kulang sa kagamitan sa pagpasok sa eskwela. Everybody
Pero bukod pala sa problema ng mga bata sa kanilang pag-aaral, isang malawakang problema ang matagal nang hinaing ng Sitio Silangan. Sa 61 pamilyang nakatira kasi rito, ni minsan hindi pa nila naranasang magkaroon ng isang maayos na palikuran. Isa sa mga na-identify na kailangan matugunan ay yung pagkakaroon ng isang malinis na palikuran, isang masinop at sariling palikuran. Kasi ito ay nakakaapekto rin hindi lang para sa kanilang sarili pero sa komunidad. Nakakibat dito yung usapin ng sanitasyon at kalinisan sa lugar. Kung saan man daw abot ang aming paningin ay siya ring lawak ng kanilang palikuran. Nahihirapan nga din yung mga bata. Kasi lalo pag umuulan, tatakbo pa sila dyan na mag-CCR. Kagat dilim na sa buong sitio at sa tahanan ni Nanay Ula, isang gasera ang tanging nagbibigay ng katiting na liwanag. Nakapanlulumo na ngang isipin na ang lugar na ipinangalan sa pagsikat ng araw ay tila nilulubugan na ng pag-asa. Wish ko Susunod, bakit kaya napatakbo ang mga taga-Sitio Silangan sa kanilang nakita?